Okay, good day guys. Meron kaming service dito na Samsung automatic washing machine. Ang problema nito guys, DC error, no? So ngayon, itong model guys, pag DC kasi ang problema nito guys, yung kanyang lead switch. Merong itong lead switch sa kaliwa. Mayroon din siyang lead switch sa kanan, no? Sa ilalim ng top cover. So ngayon, kapag nag-error siya during wash, ibig sabihin yung lead switch sa kaliwa ang may problema. Pero kapag nagkaroon siya ng DC during spin, sa kanan ang problema na lead switch, no? Kasi dalawa yung lead switch nito, yung mga ganitong model ng Samsung. So DC error ang problema nito guys, no? Kaya testing namin to guys sa spin. So ayan. So okay naman yung working naman siya sa spin, no? So hindi naglabas ng DC. So ibig sabihin, yung lead switch sa kaliwa ang may problema, yung para sa wash, no? Doon nagkakaroon kasi ng DC error. So ang gagawin natin guys, buksan natin to yung likod, no? Ituro namin sa inyo kung saan dito yung may problema na parts, no? So usually kasi guys, kapag ito ang nasira, no, yung mga ganitong model, kapag nasira yung lead switch, no, pwede nyo siyang gawa ng paraan, no, habang nag-order ng parts na walang pamalit. Kasi actually guys, medyo mahirap makahanap ng lead switch ng mga ganitong model, no? Mahirapan kayo maghanap niyan. So ang ginagawa namin dito guys, habang naghahanap kami, binabypass muna namin, no, ha, para lang magamit yung washing machine, no? Kasi nga kung hindi natin i-bypass, matagal mag-order ng parts, hindi magagamit ng customer natin yung kanyang washing. So yan guys, kung mapansin nyo, nasa spin yan, pero hindi siya naglabas ng DC, no? So confirm natin na nasa kabilang side sa bandang kaliwa yung may problema na lead switch. So yung nandito guys sa may dulo, no? So ngayon, nang gagawin namin dito, i-bypass natin, no, habang wala tayong parts na para dito sa DC error, no? Kasi nga, yun nga, mahirap maka-order ng parts nito, no? So yan, so ito yung likod, no? So yan, umiikot naman siya. So tinesting natin siya sa spin. Hindi siya nagkaroon ng DC, no? So ang sabi ng customer, sa wash nagkakaroon siya ng DC error, no? So yan guys, oh. Yan. Yan sa spin siya, yan, oh. Yan, kung mapansin nyo, inangat ko yung pinto, pero hindi siya nag-error, no? So yan, ito guys yung mga parts na nagkakaroon ng DC. Yan, dalawa yan, kabilaan yan. Yan, dito. Ito yung mga socket yan, yung kulay blue. Left and right, mayroon yan, no? So yung parts na yan, ito, yan, tulad nito, nandito. So corroded na. Napansin namin guys, corroded na yung mga socket na ito, no? Ayan, corroded na siya. Ito yun. Ang pag-test nito guys, continuity lang. I-close nyo yung pinto, then sukatin nyo ng continuity, no? So dito sa kabila, nung sinukat natin ito guys, ayan, no? Yan, wala na itong reading guys, no? Yan yung kabila na to, wala na. Wala na siyang reading, no? So bandang kaliwa ang may problema dahil sa wash siya nagkaroon ng DC, no? So pag magsukat niyan, continuity lang yan, no? Ang gagawin nyo. Pero ang gagawin nyo dyan, once na wala kayong pamalit guys, pwede nyo na i-bypass yan. Yung dalawang wire na yan, pagdugtungin nyo na lang kasi 2 wires lang naman yan. Yan, ito yung dalawang wire dito sa socket. Yan, yung papuntang board guys, no? Yung socket na papuntang board, yun yung i-bypass nyo. Yung dalawang wire na yan, pagkunikin nyo na lang, no? Kung wala kayong pamalit pa, no? Kasi nga, medyo mahirap makahanap ng pamalit nito. Habang in-order pa namin yung parts na to, temporary iba-bypass muna namin, no? Kumbaga ipagkukunik muna natin yung dalawang wire, no? Ayan. Ayan siya, dalawang wire. So ang papalitan namin dito isang set na, kasi although yung isang may problema, kasi yung isa naman corroded na yung socket niya. Kaya dalawa na sila iba-bypass natin, no? So ngayon, pag once na naka-order tayo ng parts, saka natin siya ibabalik, no? So nasa customer pa rin natin yung decision kung willing naman sila na i-bypass muna habang nag-aantay ng parts, or willing sila na saka na pagganahin kung may parts na, no? Pero usually kasi ito lang naman ang problema, wala itong effect sa pagwawas, no? Ang mawawala lang naman dyan, yung pagbukas mo ng pinto, magkaroon siya ng DC error. Pero mostly sa mga customer namin talaga, sinasuggest na i-bypass na lang. Ayaw na nilang magpalit ng parts kasi nga gagastos pa sila, babayad sila doon sa parts, then later on masisira na naman, no? Kung naka-bypass kasi,
ano na yan, kumbaga pang matagalan na, o hindi na talaga siya masisira, hindi na lalabas yung DC error. So ayan, na-fix na namin guys. Ayan, okay na no. So yun lang naging problema niya, yung lead switch doon, yun ang naging cause ng DC error. Basta yung mga ganitong model guys, pag nag-DC error, yung dalawa na yan ang may problema lagi, no. So iba-bypass mo lang yan para hindi na pabalik-balik ang problema, no. So pwede rin niya palitan, no, kasi nga medyo mahirap lang talaga makabili ng parts na yan, no. Kahit kami wala kaming mabibili niyan guys, no. Ino-order pa yan sa service center yung parts na yan. So medyo matagal bago makakuha niyan. So yan, no. Okay na ito guys, habang tinitesting natin, working na yan. Yun lang naman ang problema. So mga gusto magpa-service, huwag niyong kalimutan mag-message sa aming Facebook page sa Nurture Repair Shop, or ipollow niyo po yung aming Facebook Nurture Vlog, no. May mga upload din tayo sa ating mga Facebook guys. Okay guys, thank you, bye bye.